Hello, hello, Cancer Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for January 26 hanggang 31. So mga Cancer, tignan natin kung ano naghihintay sa inyo sa huling linggo ng Enero. Okay po? So let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Cancer ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron po kayong the Chariot card. Beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Six of Wands. In the area of what you need, meron po kayong the Eight of Swords. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Seven of Swords. In your near future, meron kang the Seven of Wands. Wow, 7-7 is here. A very, very lucky energy para po sa inyo. In your challenge for the week, meron po kayong the Ace of Pentacles. In your fortune, meron kang the Empress card. Beautiful. In the area of your divine messages, meron kang the Four of Pentacles. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun mga Cancer. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Cancer, thank you po muna sa inyong mga donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, naku, napakalaking bagay po yan para sa akin. Every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo dito sa ating channel. Salamat din po sa bawat like and comment. Malaking tulong din po yan. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the Moon card. Beautiful. Moon card is actually telling you, Cancer, na ngayong linggong ito, magkaroon ka ng malaking tiwala sa sarili mo. Kahit pa hindi ka sure sa pupuntahan mo dako paroon. Marami ka daw mga questions, marami ka daw mga tanong, marami kang mga hindi naiintindihan. Okay lang yan. That's natural. That's life. Ika nga, ano. Pero ngayon, sabi dito ng iyong spirit guides, kung naniniwala ka na kaya mo to at talagang sure ka na ito yung gusto mo, kahit hindi ka sigurado sa dako paraon, ilalaban mo yan. Okay? Your faith in yourself, your faith in God, at saka sa journey mo, malaki ang tulong yan para magtagumpay ka this time. Okay? Trust your instinct. Alam mo kung ano yung mga dapat mong gawin. Okay? So, partneran natin to ng card of the week. Meron kang inspiration. Inspiration is everywhere, capture your ideas. Kung nawawalan ka daw ng direksyon at parang feeling mo, itutuloy ko pa ba? Gagawin ko ba to? Sure na ba ako? Hanapin mo yung mga inspirasyon mo para lumakas ang loob mo na gawin to. Halimbawa, mga anak, kinabukasan, magkaroon ng sariling bahay, kung ano yung mga inspired kang pinagmumulan ng laban na ito, yun ang gamitin mong angkla or fuel para mailaban mo ito. Okay? In your core energy, meron po kayong the Chariot card. Chariot card here is telling you onward movement. Paabante, pasulong. Okay? Meron ka daw dapat gawin ngayon, Cancer, pero parang pinagpapaliban mo. Parang hindi ka pa ready for the journey or hindi ka pa ready mag-commit sa isang bagay na napaka-posible naman para sa'yo at napaka-promising. Example, meron sa'yo nagyayaya na, huy, Cancer friend, tara sa Maynila, meron dong application para daw may job fair, halimbawa papuntang Japan, tara punta tayo. Ikaw naman, ay hindi ako sure, parang ayoko, baka hindi naman ako matanggap. So, para nakita ko dito na nag-aalangan kang humakbang because of fear, but in general, parang kaya mo naman. Parang ganon. Kaya nag-aalangan ka halimbawa na simulan yung isang bagong proyekto kasi nga hindi ka sure kung kaya mo ba or kung mabebenta ba halimbawa. Pero paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? So, your forward movement, your readiness, kailangan mo daw ihanda ang sarili, ang isip, no, kailangan sabihin mo sa sarili mo na ready na ako, kaya ko to, because yung manibela nasa kamay mo. Kumbaga ikaw ang magpapaandar ng kapalaran mo. Kaya importante dito yung willpower mo, Cancer, to begin something or to do something. Okay? I-clarify natin yan. Pare-pareho pa lang seven, no? Seven of Swords, number 7 si Chariot, and then 7 of Wands. 777, lucky, lucky energy is for you. Okay? Chariot cards being clarified by
The Fool card. Yes, really. Taking on this new adventure, new opportunity, new experience na kahit hindi ka ganun kasigurado pero balak mo talagang i-risk yung bagay-bagay. You're ready on to take that challenge. Handa kang tumalon or sumugal sa mga bagay na ito. And you are actually excited dapat sa new experience and new adventure. Pero dahil nga marami kang takot, marami kang alinlangan, parang urong-sulong ka, nag-fluctuate ka na parang today gusto mo, next week aatras ka na naman, bukas uwi ka na. Parang paiba-iba. Parang hindi mo alam kung dapat ko na bang ilaban to at idediretso ko na ba. Now, your spirit guides are calling you talaga to take on this new adventure and move forward because you are ready with this. Narinig ko na pag nilay-nilayan mo na ito, na pag-isip-isipan mo na, kaya ano daw ba yung dahilan kung bakit naantala ka. Now, you need to put a lot of faith in yourself para mailaban mo ito. Okay? Very important yan. So, tanungin kita ngayon, Cancer, ano ba tong mga lakad or mga bagong bagay na gusto mong simulan pero medyo may kaba ka? So, i-manifest na natin yan sa baba. I-type mo dyan, I claim, I manifest na yung sisimulan kong blank ay maging successful para sa akin. Comment down below, it will be yours. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Six of Wands. Sabi dito, mag-focus ka lang dun sa victory na balak mo makuha. Example, pangarap ko makapunta sa Japan, magkaroon ng permanent job doon. Dapat yung mata natin nandoon para magkaroon tayo ng inspirasyon at tibay ng loob para kayanin lahat ng ruta patungo doon. No? Ganon din halimbawa, pangarap mo makabili ng bahay. So lahat ng sweldo mo every single month, iniipon mo talaga yan to make sure na meron kang malaking kapital or budget para makabili ng bahay. So ngayon, sinasabihan ka ngayon ng yung spirit guides, Cancer, to really set your mind. Ilock mo na yung mind mo na yan doon sa goal, sa victory moment na gusto mo. Halimbawa, pangarap mo makapagtayo ng milk tea shop. So dapat yung utak mo nandoon para ganahan ka talaga na gawin ang lahat. Kahit na maraming pressure sa paligid, kahit na maraming mga taong naysayers or nega, pero kung talagang yung mata mo, isip mo, nakakandado na doon sa goal na yun, to victory na yun, kukunin mo siya. Okay? The Six of Wands being clarified by the Eight of Cups. Yes, sabi dito, kailangan mo daw makita yung ganda at saka yung potensyal ng isang bagay. Huwag ka daw matakot na ipamalas yung galing mo, ipamalas yung kaya mong ibigay para makuha ito. Narinig ko dito na huwag ka na daw umiwas sa mga dapat gawin. May mga responsibility ka or tasks na kailangan gawin para ito'y maganap. Patuloy ka daw umiiwas and you feel like, akin ba talaga to? Kaya ko ba to? So you need to really open your eyes and see the truth in your life para magkaroon ka ng additional strength na ilaban ito. Nakita ko, sabi dito ng yung spirit guides, na kung lagi ka daw iiwas at lagi kang takot, paano daw to ma-accomplish para sa'yo? So kailangan nating gisingin ang ating diwa, Cancer, to really see kung ano yung maliwanag na outcome dito at hindi tayo laging iiwas porke madilim, porke malabo, porke mahirap, iwas tayo ng iwas. Dapat we should be brave enough, no, para suungin yung laban hanggang dulo at huwag umiwas. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the Eight of Swords. You need to trust yourself. Kitang-kita ko dito, Cancer, na medyo may kawalan ka ng tiwala sa sarili. May takot, lagi mo iniisip, baka mag-fail, baka mapahiya lang, baka magsayang ng oras, baka pagtawanan ako ng kamag-anak, no, marami kang mga ganyan. Kaya lalo ka nahihirapan maghanap ng solusyon. It's because kinukulong mo ang sarili mo sa mga takot mo. Panahon na para paliwanagin mo ang sarili mo. Lagi mong sabihin na kaya ko to, God is with me, I should not be afraid. Lagi mong sabihin yan every single time para lumakas ka at makaisip ka ng solusyon pakawala sa problemang yan. Lagi mong isipin, hindi ako stuck, hindi ako stuck. Makakagawa ako ng paraan para makawala sa problemang ito. Okay? Nagsisimula yan sa tiwala sa sarili at pananalig sa sarili. Okay? The Eight of Swords rather is being clarified by
The Ten of Pentacles. Yes, now you really need to open yourself para maganap na yung mga bagay na pangmatagalan. Meron ka daw ginagawa ngayon, malaki ang potensyal, especially itong susubukan ng bagong bagay, pero may kaba ka nga takot ka sumubok, sabi mo, parang hindi para sa akin, parang nakakatakot naman, susubukan ko ba talaga? Pero kapag daw kumawala ka sa shell mo, kumawala ka sa limitadong mong mundo, kayang-kaya mong abutin yung abundance na long term, not just for you, but for your whole family. So anong lesson dito, Cancer? Now is the right time for you to really be bolden, um, to be palaban, na mag-try ka naman this time and don't let your negativity hinder the potential of a long-term gains. Promising daw yung balak mo, promising daw sobrang ganda, pwede kang kumita ng pangmatagalan, solve na yung mga pangpamilyang issue, pero natatakot kang itry. Siguro, normal naman yan, takot ka mag-fail, especially marami kang mga tanong at mga hindi sigurado, no? Pero paano daw natin malalaman kung hindi ka susubok? You need to really push yourself out of this cocoon at ilaban yan. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Seven of Swords. Okay? Sabi dito ng yung spirit guides tulad kay Eight of Cups kanina, talagang sinasabi sa akin ng yung spirit guides na tama na yung iwas, tama na yung paglayo, tama na yung um, pagdadahilan or defense mechanism or mga excuses. Dapat harapin na natin yung dapat harapin, forward, no? At bigyan mo naman ng chance itong mga bagong pagkakataon. Narinig ko dito na wag mong sayangin daw yung pagkakataon para sa'yo, no? Minsan lang ito ibigay sa'yo at minsan lang to dumating sa buhay natin. So bakit daw tayo nagpapakulong sa ating mga takot? Now, wag nang umalis, wag nang lumayo, wag nang umiwas. Harapin mo na daw ito at maupo pag-usapan para malinaw sa'yo kung ano yung dapat gawin. Baka mamaya kaya ka lang nalalabuan ay dahil hindi mo siya hinaharap. Pero kapag daw inupuan na at talaga namang binusisi na, maaaring makita mo na, ay, kaya ko pala to, okay to, sige gawin natin. You just need to open yourself, open your mind, and not block, wag mo daw harangan yung explanation or yung kaliwanagan. Magagawa mo lang daw yan kung ipagpapaliban mo yung mga takot mo. And just face it, harapin mo. And this time around, sabihin mo sa sarili mo na, okay, kung susubukan ko to, dapat makabagong atake ko. Dapat meron akong bagong strategy para this time around, gumana siya at magkaroon ng good outcome itong pagsugal ko sa buhay this time. Okay? Kailangan dito ay matalino ka, maparaan, madiskarte, para makahanap ka ng bagong strategy para sa hulit-huli, ikaw ang panalo. Okay? Seven of Swords being clarified by the Eight of Pentacles. Yes, kailangan mo talagang i-work out to this time a Cancer. Parang narinig ko, kailangan mo daw mag-brainstorm, kailangan mo daw talagang buting-tingin sa sarili mo. Kung kukunin ko to, ano yung bago kong paraan para sureball tong matagumpay? Example, meron ka ng mga project before, tapos lahat yon pumalya, di ba? Meron kang bagong chance, meron kang bagong client halimbawa. Tapos sabi mo, ay baka ma-reject na naman, wag na lang, wag na lang. Pero sinasabi dito na kung mag-iisip ka ng bagong atake, bagong diskarte, baka this time, sure ball na yung tagumpay. So, yun ang kailangan mong pag-aralan this time at trabahuhin. Ano ang pagbabagong pwede kong i-apply para this time, pag lumaban ako ulit, sigurado na yung long-term kong happiness. At hindi na ako ma-stuck ulit. Okay? Very important yan. In your near future, meron po kayong the Seven of Wands. Si Seven of Wands, sinasabi ng iyong spirit guides this time na in the near future, people still will test you. No? Ang tabiyanan mo, 7 days, 7 weeks, or 7 months. Either nakita ko dito parang meron kang supervisor na tinitignan ang performance mo, sinusuri yung iyong galing o iyong meter kung nag-i-improve ka ba o hindi. Ramdam ko dito yung maraming taong nakatingin. Maraming tao ang handang humusga or handa kang punahin. Ano? So, ang importante dito, Cancer, taas noo ka. You just do what you can. Pagtibayin mo lang yung work mo. Pag-focus ka lang sa sarili mo at kaya mo to. Huwag ka daw papadala sa soul or sa triggers ng ibang tao.
matutunan mo daw this time around na palibutan ang sarili mo ng iyong supporters, sa mga taong talaga namang susuportahan ka ano man ang mangyari. Yun daw ang talagang palibutan mo ang sarili mo nun. And put boundaries against other people na hindi mo naman kailangan pakisamahan. Ang kailangan mo lang maging civil, maging kind and nice lang, pero you don't need na parang i-people please sila. Parang ganon. You need to stand up for yourself, do your work, be professional, kung ano yung kinakailangan yun lang ang gawin, and then, that's enough. Okay? Huwag mo nang hayaan pa na maapektuhan ka ng ibang taong nega sa paligid. Okay? Seven of Wands being clarified by the Eight of Wands. Yes, focus na lang daw tayo, Cancer. Focus na lang tayo sa ating ginagawa kaysa bigyan pa natin ng big deal yung mga taong asungot sa paligid. Hayaan mo silang magsalita, hayaan mo silang gumawa ng issue, basta ikaw, nakafocus ka sa iyong success. Okay? Tingnan mo naman yung lahat ng ones, nakatutok lang sa isang bagay. So, ganun ka rin dapat. Nakatutok ka lang sa ginagawa mo, sa business mo, sa trabaho mo, sa area mo, no? Doon ka lang mag-focus and everything will be peaceful and fine. Dapat daw matutunan mo na maglagay ng boundaries para hindi ka rin maapektuhan sa mga inaalagaan mo. Okay? Very important yan. In your challenge, meron kang shadow blossom and explore your feelings. Sabi dito, panahon na para harapin yung parehong maganda at pangit sa buhay mo. Yung mga pangit na nangyari sa buhay mo, pinatatag ka niyan, di ba? They made you strong beyond measure. So ngayon parang gamitin mo lahat ng pangit at maganda in your advantage para hindi na yan magamit sa'yo in the near future. Okay? Basta tanggap mo kung sino ka, tanggap mo pinanggalingan mo, okay yan. Okay? You also have explore your feelings. Kung ano daw yung mga bagay na kinikim-kim mo, Cancer, mga tinatago mong damdamin na kailangan ng masolve, kailangan ng plansyahin, harapin mo na yan. Para daw hindi mo naramdaman yung ganyang klase ng bigat sa buhay mo. Okay? In your challenge, meron kang Ace of Pentacles. Yes, talaga namang may binibigay sa'yo na bagong opportunity ang tadhana. Maaring bagong trabaho doon, bagong trabaho sa abroad, or may inaalok sa yung pwesto sa palengke, o kaya meron kang online shop na pwede mong gamitin. May kumakatok sa'yo na grasya. Pero dahil takot ka nga umabante at takot ka nga itry yung mga bagong bagay, baka masayang tong opportunity. So yun ang challenge sa'yo, Cancer. Papabayaan mo ba itong bagong opportunity na to na binibigay sa'yo ni God o susubok ka? You need to accept the challenge. But this time around, kailangan ihanda ang sarili dahil marami kang kailangan gawin this time. Magiging super busy ka, magiging super aligaga ka sa maraming bagay. Normal yan, part yan ng journey. Especially, nandito na ang susi for bigger goals, di ba? So parang sinasabi dito na papalagpasin ba natin yung pagkakataon or hahayaan mo siyang lumipas? Ace of Pentacles, the Ace of Cups. Yes, Ace, dalawang ace yan. So 1-1 is really telling you you're on the right direction. Ganon din ang sinasabi ni Eight of Wands. Isang daan, isang malinaw na direksyon para sa'yo ay talaga namang tatahakin mo this time. So, kung ikaw ay makapag-decide na susubukan mo nang tanggapin tong blessing na ito at mag-move forward ka with this adventure, susugal ka na this time halimbawa sa buhay, magka-try ka ng mga bagong pagkakataon, kailangan daw, Cancer, mahalin mo ang journey na ito. Mahalin mo tong bagong opportunity because pag ito talaga inibig mo, magkaka-reward ka ng good outcome mula dito. Lagi naman ganun, di ba? Pag sinabi nilang mahalin mo ang trabaho mo, mamahalin ka rin yan pabalik. So kung ano man tong blessing na ito, naramdaman ko na minsan mo na rin tong hiniling. Minsan mo na rin tong dinasal kay God. Kaya I'm very, very sure na magiging masaya ka kapag dumating to. Pero kaakibat nun, biglang mapapalitan yan takot at kaba dahil marami kang questions, marami kang alinlangan kasi hindi ka sure kung ano bang mangyayari doon, kung ano bang sasapitin doon. Kaya napapalitan agad ng takot yung excitement. So now, you need to really reconfigure yourself para makita mo yung potential ng mga bagong bagay at iwaksi mo na lahat ng takot mo. Okay?
In your fortune, meron kang uncovering treasure beneath the surface lies great bounty. Itong dragon na ito, nakikita mo ba? Naghukay siya para makuha yung treasure na yan. Pero ang na-figure out niya, mababaw lang pala yung hukay. So, anong lesson doon? Hindi lahat ng kilos ay mahirap. Hindi lahat ng adventure ay nakakapagod or um, matagal gawin. Sometimes, doon mo daw marirealize na kapag humakbang ka, ay madali lang pala. Ay mababaw lang pala yung hukay, kayang-kaya ko pala to. So, don't always expect na mahirap yung journey. Minsan gawin mo lang and you will see nandun na agad yung prize, 'di ba? So, be open and be positive na makukuha mo agad yung treasure na para sa'yo. Ang kailangan mo lang talaga ngayon kumilos at humakbang. You also have grounding, go deep, explore your roots. Yes, yung mga rason, yung mga inspirasyon mo kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. Example, nahihirapan ka ngayon sa work mo kasi double shift ka halimbawa. Pero sabi mo, bakit ko pa ito ginagawa? Pagod na ako. And then isipin mo, bakit nga ba? Because of family, because of mga anak, para makabayad ng utang. Kapag na-realize mo bigla kung para saan to, titibay ka, lalakas ka. Okay? In the area of your fortune, meron kang the Empress card. Sabi dito ng yung spirit guides, abundant energy is yours. Pero ka bang inaalaga ang negosyo ngayon or sideline or project? Kitang-kita ko dito yung pagyabong at pag-usbong na magandang resulta dyan. Nakita ko rin dito na ngayong linggong ito makakapag-relax ka. Gawin mo lang daw yung kaya mo, pero wag mo daw pilitin ng sobra. Kumbaga, i-exert mo lang yung effort ng tama. Halimbawa, ang kailangan mo lang naman ay 50%. So, hindi mo kailangan gawing 200% ang effort mo. Kung ano lang yung kinakailangan, yun lang. And see it gradually. Kumbaga, wag mong pahirapan ang sarili mo sa mga ginagawa mo. Dahil tutubo ng tutubo iyan para sa'yo. Okay? Meron ka rin daw mga product or project o kaya mga inaasikaso na magkakaroon ng magandang launch. O kaya makukumpleto na daw yung isang bagay kaya hindi mo na kailangan matakot or mangamba kasi siguradong sigurado na yung paglabas ng bunga. Okay? Example, naghihintay ka ng resulta ng exam or resulta ng iyong interview. Huwag ka daw mag-alala, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo kasi darating din daw siya. At pabor sa'yo yung outcome. Okay? The Empress cards being clarified by the Queen of Swords. Yes, sa pagbuo ng mga bagay na nililikha mo today, example, you're creating a schedule para sa Zumba, pwedeng ganyan, or you're creating your meal plan sa bagong diet mo, o kaya nagpapapayat ka ngayon, yun ang ginagawa mo, talagang ma-accomplish mo yan. O kaya for others, meron kang mga interview, meron kang ginagawang mga documents, o kaya nasa training ka, everything that you're working hard for, katulad ng mga example ko kanina, malinaw na sa'yo kung paano mo gagawin yan. And you will stop at nothing para ito'y maganap. Kitang-kita ko dito yung kasiguraduhan in your part na I will create this, I will use this para sa future, okay ako. Parang ganon. So congrats kung ano man tong decision mo na talaga namang mabubuo this time, it will be abundantly given para sa'yo. At hindi lang to for today ha, pang matagalan to. So congrats po. I-claim mo to, it will be yours. In your divine messages, meron kang what do you need to release? Tinatanong ko ngayon, Cancer, na iyong spirit guides, ano daw ba talaga yung dapat mong pakawalan na this time? Maaring negative thoughts, negative partner, o mga palaaway na kaibigan, meron ka daw dapat tanggalin sa buhay mo para gumaan at maging abundantly na para sa'yo. Okay? Example, kailangan mo din i-release yung mga maling sleeping habits mo. Baka kailangan ng maaga ka ng matulog, mga 7 or 8, mga ganyan. So, i-release natin yung mga pangit para lumago at lumaki yung para sa atin. Okay? You also have a fiery climax approaches. Wow! Meron daw matinding pagtatapos ng isang bagay sa buhay mo. Maaring pagod ka na hirap ka na, pero makaasa ka daw ng magandang pagtatapos sa ginagawa mong yan. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Four of Pentacles. Sabi dito ng iyong spirit guides, panahon to, Cancer, para isiping mabuti kung ano yung mga bagay na dapat mong yakapin at hindi. Kasi nakita ko dito, meron kang pilit niyayakap na mga bagay or tao na hindi na talaga para sa'yo.
and pinupwersa mo lang na ikip sila kahit na alam mong dapat ng pakawalan. So that pag pinakawalan mo yung mga yan, papasok na yung talagang totoong blessing para sa'yo. So, ngayon habang nag-uusap tayo Cancer, you need to figure out sino or ano yung mga bagay or tao na kailangan ko ng pakawalan para makagaan na sa akin. Kasi once ginawa mo yan, darating ka rin sa punto ng papasukin ka na ng mga bagong bagay na talagang dapat ay para sa'yo. Okay? So, parang simpleng kamay lang yan. Kapag nag-release ka, bukas na ang kamay mo ulit for new things. Okay? Gano'n lang kasimple yan. The Four of Pentacles being clarified by the Two of Wands. Yes, panahon to really get out of your comfort zone. Magkaroon ka talaga ng matibay na plano para konkreto ang outcome. Get out daw of your comfort zone, of your limited world, no? Hindi ka magiging maligaya dyan sa limitadong mundo na yan. Kaya magkaroon ka rin ng kalakasan ng loob na ilaban or sugalan yung mga bagay na bago sa'yo. Yung mga unfamiliar things, unfamiliar territory. So, umpisa lang yan nakakatakot. Pero kapag malinaw sa isip mo kung ano yung mga mahalaga sa'yo, lalakas yung loob mo na ipaglaban siya. Kasi alam mo kung para saan eh. At para yon sa stability ng life mo. Okay? Ang outcome mo ito, but first bigyan muna kita ng fortune cards. You have fox, shrewdness, and resourcefulness, especially in business. Maging maparaan ka daw at madiskarte pagdating sa iyong kaperahan at ang mga negosyo. Okay? Kailangan daw marunong kang dumiskarte with expenses, with money para umikot na mabilis. Okay? You also have pig, beware of greed. Oh, mag-ingat ka daw sa mga gahaman na tao sa paligid mo. Maaaring inuuto ka lang yan, so iwas-iwas tayo. Okay? You also have May. O meron po ba kayong special occasion pag Mayo, mga Cancer? Example, birthday ng kapatid, anniversary doon. Kung yes po ang sagot, ibig sabihin, this reading is for you. Pero kung wala naman po, ibig sabihin, meron kayong milestone sa Mayo. Okay? You also have dark man, lalaki daw po na moreno, maitim, or itim ang buhok. Kausapin mo siya, may concern daw po sa kanya this time. Okay? Ang outcome niyo po for January 26 hanggang 31, the Two of Pentacles. Ito yung panahon, Cancer, to balance things out. No? Panahon para tignan mabuti at makapag-decide ka na. Sinasabi dito na yung spirit guides na may portion sa'yo na ayaw mo mag-try kasi takot kang mag-fail or takot kang sumubok. And then may part din sa'yo na parang sabi mo, panahon na para mag-advance, panahon na para mag-grow, panahon na para sa pagbabago. Pero may takot doon eh. Kaya nakita ko talaga yung pagtitimbang. You need to weigh in this issue, Cancer. Hakbang na ba ako o hindi? Kailangan timbangin mo yung pros and cons. Ready na ba? Susugal ko na ba to? Or hihintayin ko muna ang tamang pagkakataon? Timbangin mo yan sa buhay mo ngayon para malaman mo kung ano yung applicable sa'yo. Okay? Clarify natin siya. Pero ngayon kitang-kita ko na nababalutan ka ng takot sa puso mo about starting something new. Lagi mo iniisip na hindi ko kaya, baka hindi kaya ng oras ko, baka mapagod lang ako dyan, baka hindi kaya ng katawang lupa ko, mga ganyan. So, balansehin natin, tingnan natin, okay? The Two of Pentacles, the Ace of Wands. Okay, now, darating ka rin sa punto at the end of the week or at the end of the month, no, na maiisip mo rin yung tamang solusyon or tamang paraan para mapanghawakan mo tong bagong adventure nang hindi ka mahihirapan doon sa mga pinapangalagaan mo pang iba. Example, nag-aalaga ka ng bata and then meron ka pang negosyo sa bahay. And then yung new journey mo, sabi mo, balak ko nang magbukas ng online shop. So mahirap 'yan, 'di ba? So lalakarin mo talaga 'yan, aasikasuhin mo, movement forward, unfamiliar sa 'to pero itatry mo. So iniisip mo, teka paano 'to? Ang dami ko nang hawak, may anak pa ako tapos mayroon pa akong physical store. Paano ko aasikasuhin naman yung online shop ko? Pero ngayong linggong ito, makakaisip ka ng paraan kung paano mo imamaneuver 'yan para balanse at mapanghawakan mo. You will find an idea and you will find the solution na gagana para sa iyo. Okay? So Cancer, ito po ang inyong January 26 to 31. Sana po ay nakaresonate ka. Comment down below, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Cancer today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.